So kahawig at na-meet na ni Eman Pacquiao itong si Piolo. Okay? Maybe it's God-given, ano no? Yeah, it's God-given na magkahawig sila. Pero umuwi kasi ng Pilipinas si Eman galing Japan, year 2022. Panahon to ng kampanyahan. Presidential elections ang 2022. Tapos biglang dadating si Eman at makikisuyo na tulungan sa kanyang boxing career kasi passion niya, hilig niya ang boxing, tama? So, tatakbo si Pacquiao na presidente at dumating yung anak niya sa labas, parang masasabotage pa niya yung campaign ni Pacquiao na sila ay maganda ang, di ba, yung married life niya is okay. Ay, yan nga rin si Butod tsaka si Ngiwi, di ba? Parang muntik ka na maghiwalay kaya lang pinipilit na magstay na nagsasama rather. Yeah, magstay in marriage para palabasin na ideal family sila na walang kapintasan sa kanila. So maybe Jinky and Pacquiao, despite ng pambababae ni Pacquiao or pagkakagusto pa rin sa ibang matulis dito si Pacquiao, hindi gumagamit ng protection, hindi gumagamit ng kunong. Ba't hindi ka gumagamit ng kunong, Pacquiao? Tingnan mo yung kakilala ko na ayaw magbayad ng 5K, gumagamit ng ice kunong, di ba? Yung kunong nilagyan ng tubig at ginawang yelo at pangpagaling daw ng gout. Pacquiao gamit din ng kunong pag may time. Ayaw mo ba ng walang sensation? Ganun ba yun? Takot ka bang gumamit ng kunong na masyadong manipis, baka mapunit? Or maybe mahal din ni Pacquiao yung babae and pinuruhan din talaga niya. So, teka muna, maganda to, tisa ito Ay, dagong Haponesa pa. Teka muna, kailangan ma-jauntis ko ito. Lalabas sa magandang lahi. Anyway, ngayon, di ba, kalakaran naman na yan sa Pilipinas. Tayo lang naman itong masyadong righteous O, meron naman talagang ganyan. Marami rin, common yan. Yung iba may mga anak na hindi naman nagpakasal. Meron ding anak sa okay na rin yun, right? One day kaya lang masakit yan sa babae, no? Na nangako ka, nanumpa ka, at least sa Catholics, right? Nangako ka, nanumpa ka na magsasama sa hirap ginawa. Wala nang iba, kayo lang to become one. Tapos biglang, toink, may third party. Sakit nun, right? Pero syempre sa mga liberated the modern civilization, okay na rin yung ganyan. Yung extended family or whatever, no? Even yung mga Muslims, okay naman sa kanila na maraming asawa, di ba? May iba nga, si Bong Revilla nga, di ba? Gaano karami yung Revilla clan. Yung Ramon Revilla Sr., maraming anak, right? Tama? Oh. Mga artista, marami rin. Wala, gusto lang nilang dumami ang lahi nila at magagandang lahi rin. Kasi alam nyo naman ang success rate. Ang success rate ng mga good looking ay 75% kaagad. Pag gwapo at magaganda talagang malaki ang potential na magtagumpay sa buhay. Diba? Habulin ng swerte, sabi nga. So kaya siguro pinuruhan yung nanay ni Eman. But again, yun nga, dumating si Eman sa Pilipinas at pumunta kay Pacquiao, taong 2022 ay kampanyahan, election time. So, hindi makakatulong. Kaya sinuggest ni Pacquiao na mag-aral na lang si Eman sa US. Unahin ang pag-aaral at huwag boxing. Ay, yung bata, persistent. Anong sabi niya? Pag hindi ko to pinasok, magsisisi ako. Kasi gusto ko. Gusto kong sundin kasi siguro kakapanood niya sa tatay niya, proud siya na nananalo, gusto rin niya, 'di ba? Mga bata ganyan 'di ba? Parang para silang sponge. Sabi nga during their yung formative years ganyan na nabubuo yung kaisipan, yung language, 'di ba? Yung character, values ganyan. Kakapanood niya sa tatay niya, malayo, inaasam niyang makilala, maka-proud siya. So, nangangarap din yung bata na maging ganun. Ako nga, kakaidolo kay Regine Velasquez, gusto ko rin maging singer, di naman nangyari. Dito lang tayo kakanta ng paminsan-minsan pag may pangko-waffy, no? Wag na kumanta Maui pag walang pangko-waffy, tama ba? Yung influence sa akin ni Regine Velasquez, gusto ko rin maging biritera, hindi mo nangyari. Sensitive ang lalamunan ng Principesa pag kumakain ng matamis, But yun,
yung bata naging persistent sa dream niya na kapag hindi niya ginawa, magsisisi siya balang araw. Yan din yan siguro yung reason kung bakit tinuloy ko yung pag-aaral. Despite na late na akong bumalik in college, pinilit kong tapusin kasi yun yung nasa isip ko. Pag hindi ko inabot at tinapos ang or makatanggap ng diploma ng kolehiyo, pagsisisihan ko to habang buhay. So pinurso ko. Same with the kid. Right? Pinurso niya yung boxing. Si Pacquiao, wag daw mag-boxing. Wag kang sumabak sa boxing. Bakit kaya? Kasi baka mamaya makilala, ma-recognize. Boxing din? Kamukha pa? Teka muna, kaninong anak yan? Kamukha na nga, boksingero pa? So yung mga pinakatatago ni Pacquiao, yung mga issue sa kanya at mga nabablind item na may mga anak siya sa labas at si Jinky, di ba? Gustong-gusto na siyang hiwalayan or something dahil masyado siyang palikero. Ay gusto niyang itago. Mag-aral ka sa Anemika. Ano sabi, no? Mag-aral ka, i-pursue mo yung studies mo. Ay yung bata, gusto ring gusto ring makapagtapos ng mechanical engineering. Maybe that's the reason why kung bakit hindi gusto ni Pacquiao na pasukin ng bata ang world of boxing. And gusto niyang dalhin sa Amerika. Bakit mo pa ilalayo? Pwede naman mag-aral yan sa Lasal, sa UP, sa UST, o sa Pilipinas, sa Brent, kung gusto mo international school. And then, di ba, kung talagang mahal mo, alam niyo, nakukunan to ng mga videos na super yapos kay Pacquiao. Parang, anyway, tinanggap na. Fine. Pero parang nagagamit yung bata, right? Tapos, yun nga, yung nakaraang October, hindi pa rin Eman Pacquiao ang nakalagay sa boxing match. Itong Thrilla in Manila ng nakaraang buwan. Ang nakalagay, Eman Bacosa. So, what if natalo si Eman sa boxing? At least hindi Pacquiao yung nakalagay? Ay nanalo si Eman. Right? Nanalo siya sa boxing match itong October. So, yun na. At nahalata na, kamukha. Tapos, nandun si na Pacquiao at Jinky. Kaya nga napagkamalan ko anak nila eh. Oh. Anyway, pakinggan natin yung bata sa kanyang sinabi na gusto siyang pag-aralin sa US. Pero doon ka naman bibilib. Pinili niya na magstay sa kanilang payak na tahanan in Mindanao. Right? Ituloy ang kanyang training. Total, sinusuportahan na siya ni Pacquiao. And hindi pa natatalo. Ang bata talagang iba yung motivation. Bukod sa motivation, baka may bas-bas din nung nasa itaas. Hindi pa natatalo. Undefeated, undisputed. Ang bata. So, nasusunod yung track record ni Pacquiao. Si Pacquiao, konti lang yung talo nung nung yung ang laban niya is nung international niya. Pero kung nung nasa Pilipinas, parang never din natatalo si Pacquiao kung mga Pinoy lang din ang kamatch, no? Itong bata, ganun din, talagang consistent. But despite that, gusto siyang papasukin sa Anemika. Pakinggan natin yung bata. Tapos, niyakap po ako ng daddy ko ng mahigpit. Anak, kita, tagal kita hindi nakita. Ganun. Tapos, niyakap ko rin siya. Ako, pinipigilan ko lang yung luha ko. Sobrang saya ko po talaga. Na nakita ko po siya noon. Hanggang ngayon, hindi ko po makalimutan yung moment na yun. Na-miss ka raw niya kasi matagal kang nasa Japan. Opo. Tapos? 10 years po kasi kami hindi nagkita. Opo. Tapos yun, sinabihan ko po siya na, Dad, plano ko po sana mag-boxing. Pwede niyo po ba ako suportahan? Sabi, anak, mahirap ang boxing, nak. Kailangan mong disiplina, dedikasyon, hard work, at pagtitiis. Mahirap yan, nak. Aral ka na lang. Puntahin na lang kita sa Amerika, ganito, ganyan. Sabi ko, pero Dad, passion ko po yung boxing eh. Kasi pag hindi ko to ginawa, Dad, parang magsisisi ako, parang ganun. Apo. So yun, nung napasok ko sa boxing, sobrang saya ng puso ko po. Biro mo, ang kapalit ng pagboboxing, papadala ka niya sa Amerika. Boxing pinili mo? Apo. Pero ngayon po, nag-aaral naman po ako ng ALS po. Alternative Learning System. Oops, baka may ads pa. May ads nga. So nakakatawa, nakaka-proud yung sinabi niya. Kung hindi niya ipupurso ang boxing, magsisisi siya. At pinili niya over, studies in the US. Maybe Pacquiao is just wanting to give the best sa kanyang anak doon. Parang bumabawi. He wants to make up sa 10 taon na hindi sila nagkita, hindi niya natulungan,
May gusto lang niyang ibigay yung the best education at least. At di pa Singapore, Pacquiao malapit-lapit. Bongga rin ang educational system ng Singapore, no? Even Japan naman galing ng Japan yung bata. Pero gusto talaga boxing. Biro mo nag-ALS. Ba't kaya nag-ALS? Ibig sabihin, hindi niya natapos yung high school, so minamadali na lang kaya nag-ALS. Pwede. Para hindi na niya daanan yung, kasi 11th level na siya eh. So, para na siya nagsi-senior high ngayon. And then, pag natapos niya yung ALS, baka pwede na siya mag-enroll in college. No? And na-meet na nga rin ni Eman yung kanyang kamukha. Diretso na siya magte-take ng mechanical engineering kasi mahilig nga raw siya na magkalikot ng mga makina ng mga sports car. May sports car atin. Yung red. Sports car na red. Oh. So natagurian ng bata na Piolo Pacquiao. Oh. Anong sabi? Umani ng paghanga ang looks ng anak ni People's Champ Manny Pacquiao na si Eman Joseph Bacosa Pacquiao sa ginanap na Third Manila event sa Smart Araneta Coliseum. Bukod sa gwapo, napansin kasi ng ilang netizens na tila pinaghalong mukha ni Manny at aktor na si Piolo Pascual. Nag-meet na tong dalawa, ay talaga namang poging-pogi si Pacquiao. Si Pacquiao, yes. Poging-pogi lalo si Piolo. Brown eyes, tisoy. Pero syempre, si Piolo kasi, yung kaibahan, teka lang. Alright. Teka lang, bago yung kay Piolo. Sinisermonan kasi ni Pacquiao si Eman. Tapos parang for documentary lang, parang hindi rin kamukha ni Pacquiao nung bata pa. Like, teenager pa lang. Hindi kamukha ni Pacquiao. Pero nung lumaban na nitong October, ay, lalo na nagkaroon na ng mga facial hair, hawig na. Hindi na ma-deny ni Pacquiao na anak niya to, na hindi niya anak. Pinagdasal daw to ng nanay, sana maging kamukha ng tatay. Kasi nga, what if hindi nga kamukha, di kadaling i-deny. Kahit pa magpa-DNA ka atin, hindi ko naman kamukha yan. Mabuti na lang talaga dinidig yung panalangin ng nanay na pastora. Kasi ito si Eman din, drummer din yata, or nagtutugtog din sa church nila, no? Somewhere in Mindanao. So, ayan. Pakinggan niyo si Pacquiao magsalita. You have to establish your own decision, your own understanding, your own knowledge. Think about it. Okay? Ganon. Kasi iba ako eh. Sinisermonan ni Pacquiao. Gusto ko. Sinisermonan ni Pacquiao si Eman dahil hindi raw seryoso sa training. Tapos may kumukuha ng footage, may nagbi-video, tapos nag-English si Pacquiao kausap yung anak. So, parang lang, English speaking na ba si Pacquiao sa kanilang household at kahit sa kanyang office? I'm wondering why. Tapos yung anak naman niya, Bisaya rin naman, hindi pa niya Bisayain. I don't know. I don't know why he's doing that. Is it for tawag dyan? I don't know. Bakit nagpapakuha ng video si Pacquiao na sinisermonan niya itong boksingero niyang anak na hindi pa naman niya kamukha? Is it to promote himself as a mentor na stricto? What? Anyway, hinahanap ko yung picture ni Pacquiao at saka ni Eman. Dali nandito naman yan sa ating thumbnail. Bear with me. Na nagkaharap na yung dalawa. Of course, mas gwapo si Papa P, no? Right? Tisoy. Brown eyes. Si Eman naman, moreno. Pero may ma-appeal si Eman. Medyo may pagka-animal appeal, ganun. Si Piolo naman, may baby face. Ganun yung kilay, yung parang malungkutin yung kilay ba, right? Parang yung hubog ng kilay ni Piolo pababa, yung kay Eman naman pasungit ng ganun. So mas ma-appeal kasi yung kilay na medyo pasuplado, di ba?
may similarity kahit na moreno si Eman, balat Pinoy talaga kasi nga tumutulong to sa pagtatabas ng pag-ani ng saging sa farm nung kanyang stepfather. So, yeah, even if nagsusuot ng jacket, balat Pinoy pa rin. Pero siguro kung hindi naggaganon, lalo ng balat mahirap itong bata. Naku, mabuti na lang nag-bloom ka ng bonggang-bongga, no? Eman. Pero kung ikaw ay tipong, di ba, hindi matangkad, hindi ka mukha si Pacquiao, tapos talagang sunog sa pagtatabas sa bukid. Ano kaya kapalaran ng bata, no? Maybe it's God-given na medyo may anggulo na hakawig sila ni Pacquiao. Although, I don't know what's the intent na pinag-meet yung dalawa. Oh, Jessica, pinag-meet yung dalawa para ipakitang, langis at tubig tuloy, na malayo ang agwat ni Papa P kay Eman. Pero, mas mukhang matangkad pa nga si Eman kaysa kay Piolo. And na-impress si Piolo sa pag-uusap nila, although maigsi lang. Napabilib si Piolo kasi nag-advise si Piolo sa bata. Sabi niya, continue to pursue your dreams, ganyan-ganyan. Yun yung mga binigay niyang advice. Sabi, nagbigay pa talaga ako ng advice sa'yo Tapos, tinanong ni Piolo tong bata, sabi, ikaw, ano ma-advise mo sa akin? Sino pa ba ang pwede mag-advise kay Piolo? Successful naman na sa buhay. Right? Alam mo, sabi ng bata, continue being a good Christian. Sabi nung so natuwa ako. Mukhang matalino yung anak ni Pacquiao. Na-impress si Piolo. Tapos sabi nga niya, pareho naman tayong Christian, di ba? Ganun. So, ayun. Parang ang sinasabi ng bata, pag ipagpatuloy mo ang pagiging mabuting tao, ay talaga namang may kalabit sa puso, ateng. Imong-imo na nga ako ng panunod kanina, lalo pa ako napahanga ng bata, no? May talagang mararamdaman mo yung kabutihan ng bata na kahit na sinasabing nakiapid yung nanay niya, ganun, kay Pacquiao at pwedeng sumira pa nga sa pagsasama ni Manny Pacquiao at Jinky, pero mukhang lumaki, Pacquiao, may pagmamalaki mo naman talaga ang anak mo kasi mukhang mabuting bata, no? May future ang batang ito, lalo na tinutulungan mo ngayon. Tama ba, mga kababayan? Huwag sana magamit in politics! Lalo pa't pinakilala ni Pacquiao to kinabutod at kay Ngiwi. Ay, proud na proud yung bata na na-meet niya yung presidente ng Pilipinas. Hoy, Eman, well, oo naman, prominenteng tao yun. Pero one day, hopefully ma-realize mo na yung dinidikitan ng tatay mo at, right, na yung dinidikitan ni Pacquiao na mag-asawang mga ay hindi dapat hangaan at hindi dapat biliban kasi nga ang ginagawa nila sa Pilipinas ay ewan kung may ginagawa talaga. O kung may ginagawa man ay nakakasira pa sa bansa natin. So, bata pa naman to, at saka hindi naman siya inclined sa politics so far. Huwag mo na lang pasukin ng politics unless magiging politically mature ka, Eman. Tama ba? Pa-comment sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.